Hi mga kabashi! Happy Monday and happy work week ahead, teachers! At dahil nga Monday ngayon, samahan nyo ako magpaganda. Dapat palaging maayos yung mukha natin kahit na nga sa maghapon ay nawawala na ito. Ewan ko ba kasi kapag umaga ay fresh na fresh yung mukha natin, pero pagdating sa hapon ay parang nalugi tayo ng buong maghapon. Habang pinapanood nyo ako nagpapaganda mga kabashing, isi-share ko lamang sa inyo kung paano nga ba ako nakapasok sa public school. Matagal na nga akong licensed teacher at hindi muna ako sa pagtuturo nag-focus. Bali 2020 nga ako nakapasok sa DepEd pero non-teaching personnel yung in-applyan ko. At 3 years din ako sa non-teaching personnel. Madami din noon nagtatanong sa akin kung bakit hindi daw ako nag-a-apply pa sa teaching. Sinubukan ko lang naman na maging non-teaching personnel. At tumagal na din ako at 3 years na ako ngayon. Pero naisip ko nga na sayang din yung aking pinag-aralan sa pagiging teacher. Kaya sinubukan ko agad na mag-apply. At di ko inaasahan na makakapasok din ako agad. So ngayon na nakapasok na ako, ay madami din naman na nagtatanong kung bakit daw umalis ako sa pagiging non-teaching personnel. O diba, ang dami talagang katanungan ng mga person kahit na anong gawin natin sa buhay. Basta kung ano ang gusto ng isip puso natin, yun ay ating susundin. At pagdating naman sa karir ay kung saan ka komportable at kung saan ka naman ay mag-grow, doon tayo. At heto na nga, share ko na nga sa inyo ang mga tips kung paano makapasok sa public school. Unang-una, dapat ready tayo palagi mga kabashing dahil alam mong teacher yung ina-applyan mo. Once na naglabas na ng memo, yung division office na ina-applyan mo, ay sunod-sunod na yung mga schedule na ilalagay nila. Syempre, unang-una magre-ready ka na ng mga papel mo at kailangan mo dito ng extra budget mga kabashing. After nga ay magre-release na sila ng memo kung kailan yung demonstration teaching. So, dapat natin paghandaan ito. Ibigay na natin yung pinaka-best na makakaya natin mga kabashing sa pagde-demo. After naman neto ay mag-schedule na sila para sa teacher reflection form. Kailangan din natin paghandaan ito dahil parang written examination na ito. After nito mga kabashing ay abangan na lang natin yung bagong memo na i-release nila ulit para sa total points natin. At dahil nga may bagong guidelines na sinusunod ngayon si DepEd sa recruitment and hiring ng teacher 1 ay wala na sa process yung interview. Para nga sa akin mas easy ngayon yung new guidelines kaysa dati. So ang kailangan na lang talaga nating gawin mga kabashing ay galingan na lang natin sa teacher reflection form at sa demonstration teaching. Diyan nga pala mga kabashing, kung meron kang teaching experience ay dagdag points din ito at specialized training. Sa situation ko mga kabashing ay wala akong teaching experience. Ang meron lamang ako ay specialized training na 10 points at yung demonstration teaching ko at teacher reflection form. Siya nga pala mga kabashing, ang pinakamaganda ngayon sa new guidelines para sa teacher 1 ay yung pasok sa comparative result ay 50 points na pataas. Unlike before na kailangan mong umabot ng 70 points. For clarification na lang mga kabashing or more details, pwede nyo check or basahin yung DepEd Order 007 Series 2020. So after natin ma-receive yung comparative result natin mga kabashing ay hintay-hintay na lang tayo. At syempre ang pinaka-last tip ay wag nating kakalimutan ang praying all the way ng process natin sa pag-a-apply mga kabashing. Dahil kung para sa atin ito ay ibibigay ito at kung hindi naman para sa atin ito ay may plano si God. So wag tayong mawalan ng pag-asa mga kabashing. So hanggang dito na lang mga kabashing, papasok na ang inyong mom. Char!